Sa mundong ito ang mga tao ay maaaring makatanggap ng mga epikong kasanayan sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng puno ng kasanayan, kaya kung ikaw ay mapalad ay maaari kang maging isang firebender o maaaring maging isang sword saint. Ngunit pagdating kay Light, siya ay naging isang hamak na fruit master lamang. Sa araw na dapat nilang makuha ang kanilang mga kasanayan, si Light at ang kanyang kaibigan noong bata pa, si Lena, ay papunta sa simbahan upang simulan ang seremonya, at nasa sabik silang pinag-uusapan kung anong mga kasanayan ang inaasahan nilang matatanggap. Noon pa man ay nais ni Light na maging isang adventurer, kaya magiging masaya siya sa anumang uri ng kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit wala talagang pakialam si Lena kung anong kasanayan ang makukuha niya basta't makakasama niya si Light. Gayunpaman, medyo kinakabahan siya dahil walang nakakaalam kung anong uri ng kasanayan ang makukuha nila hanggang sa kainin nila ang prutas, ngunit sigurado si Light na pareho silang makakakuha ng mga kamanghamanghang kasanayan. Gayunpaman, alam na natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Nang pumasok sila ni Lena sa simbahan noong araw na iyon, sinabi sa kanila ng banal na babae ang lahat tungkol sa kung paano gumagana ang mga bunga ng kasanayan. Bibigyan ka ng kasanayan sa sandaling kumain ka ng prutas at magagarantiyahan ka nito ng trabaho sa anumang kaugnay na larangan na iyong pinili, nang walang anumang nakapipinsalang kapalit. Pinapayagan silang pumili ng alinman sa mga prutas na ito upang makuha ang kanilang kasanayan, ngunit mayroong isang panuntunan na hindi nila maaaring sirain kahit na anong mangyari. Pinapayagan ka lamang na kumain ng isang prutas ng kasanayan sa buong buhay mo, dahil kung susubukan mong kumain ng ikalawa, malalason ka nito. Maraming tao ang namamatay dahil hindi nagustuhan ang kanilang kakayahan at sinubukang kumain ng pangalawang prutas, kaya nais ng Holy Sister na gawing malinaw na ang pagkain ng higit sa isa ay may 100% na rate ng pagkamatay. Nagulat si Lena nang marinig na ang mga prutas ay lubhang mapanganib, ngunit ang Holy Sister ay tiniyak sa kanya na hanggat hindi siya kumakain ng pangalawang prutas, siya ay magiging ganap na maayos. Nang wala na ang mga babala, sinabihan sila ng Holy Sister na simulan ang pagpili ng kanilang prutas, kaya naunang humakbang si Lena. Kinagat niya ang isa sa mga prutas, at agad niyang naramdaman na may nangyayari sa kanyang katawan. May nakakasilaw na liwanag at biglang uminit ang katawan ni Lena, kaya napagtanto ng Holy Sister na ito ay ang legendary Sword Saint skill. Ito ay hindi kapani-paniwalang bihira, kaya hindi niya akalain na makikita niya ng personal ang isang taong nabigyan. Ngunit ngayon na si Lena ay opisyal ng isang Sword Saint, siya ay nakatakdang maging isa sa mga pinakadakilang adventurer sa bansa. Talagang masaya si Light para kay Lena, kaya binabati niya ito sa kanyang kamanghamanghang skill. Ngunit siya na ang susunod, kaya humakbang siya sa altar at pumili ng prutas para sa kanyang sarili. Alam niyang malamang na hindi siya makakakuha ng isang bagay na kasing husay ng Sword Saint skill, ngunit umaasa pa rin siyang makakuha ng isang disenteng kasanayan sa pakikipaglaban, para makalaban siya sa tabi ni Lena. Gayunpaman, habang kumagat siya at dumadaloy ang kasanayan sa kanyang katawan, nadismaya siyang marinig na isa lang siyang Fruit Master. Sinusubukan ng Holy Sister na maging supportive sa abot ng kanyang makakaya, ngunit oo, ang tanging pakikipaglaban na gagawin ni Light ay laban sa mga peste sa bukid. Nalungkot si Light dahil nasira na ang kanyang mga pangarap na maging isang adventurer, kaya tinanong niya kung maaari niyang subukang muli, ngunit napakalinaw ng Holy Sister tungkol sa 100% fatality rate, kaya hindi niya ito hinayaang kumain ng isa pang prutas. Sinubukan ni Lena na pasayahin si Light, at sinabi sa kanya na mananatili siya sa nayon at magtatanim ng mga prutas kasama niya, dahil wala siyang pakialam sa gagawin niya basta magkasama sila. Ngunit hindi pinagbigyan ng Holy Sister ang lahat ng pagmamahal at habag na ito, dahil ang Sword Saint skill ni Lena ay isang beses sa isang dekada na lumitaw, kaya hindi niya hahayaang sayangin ang talent na iyon sa pamamagitan ng pagiging isang magsasaka. Hinihiling niya na maging isang adventurer si Lena para sa kapakanan ng bansang ito, at sa katunayan ay dadalhin niya siya kaagad sa Royal Capital, para makapagsimula siya sa kanyang pagsasanay doon. Walang lakas ng loob si Lena na tanggihan ang mga kahilingan ng Holy Sister, kaya't nadala siya, ngunit nangako siyang babalik para kay Light balang araw. 3 buwan na ang lumipas mula noong matapat na araw na iyon, at sinisikap ni Light na gawin ang pinakamahusay sa kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsandal sa kanyang tungkulin bilang isang magsasaka. Ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para maging maganda at malaki ang mga mani, at kapag hinog na, ibinibenta niya ang mga ito para kumita sa bayan, kaya hindi na masama ang kanyang buhay basta't itulak niya ang mga mapanghimasok na kaisipan sa likod ng kanyang ulo. Anyway, tumungo siya sa bayan para ibenta ang kanyang mga mani,
ngunit dahil napakaliit ng kanyang mga mani, napakaliit ng kinikita niya para sa mga ito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang bahay, napansin niya ang isang poster na may ilang balita tungkol kay Lena. Malamang na napromote siya sa S-rank sa loob ng 3 buwan mula noong umalis siya sa Nayon at napakahusay ng kanyang sarili. Siyempre masaya siya para sa kanya, ngunit ang pag-usisa sa kung gaano kahusay ang ginagawa niya ay nagpaparamdam lamang sa kanya na parang isang ganap na kabiguan. Kahit na alam niyang wala siyang kakayahan para maging isang adventurer, araw-araw na nagsasanay si Light, sa pag-asa na natural niyang ma-unlock ang isang sword skill o kung ano paman. Paulit-ulit niyang hinampas ang isang tuod ng puno, at naniniwala siya na kung mahati ito sa kalahati gamit ang isang espada, kung gayon siya ay magiging sapat na malakas upang maging isang adventurer sa pamamagitan ng kanyang sariling merito. Gayunpaman, ang pagsusumikap ay hindi palaging may kabayaran, kaya ang tanging nakuha niya sa lahat ng pagsasanay na iyon ay ilang mga pasa sa braso. Bumagsak siya sa sahig at natalo at nagsimulang mag-isip kung naaalala pa rin siya ni Lena. Sinabi niyang babalik siya para sa kanya, ngunit sa lahat ng katanyagan at kayamanan na nakuha niya, hindi siya magugulat kung nakalimutan niya ang kanyang pangalan at ang kanyang mukha ng buo. Sa sandaling iyon, isang batang babae na nagngangalang Ayla ang lumapit kay Light at sinabing dinalhan niya siya ng isang tasa ng tubig. Siya ay halos isang ulila at ang punong nayon ay hindi nais na makitungo sa kanya, kaya siya ay iniwan na lamang siya sa pintuan ni Light isang araw. Nakita ni Light na wala na siyang mapupuntahan, kaya nagpasya siyang isama siya, at mula noon ay magkasama na silang dalawa. Sinabi sa kanya ni Ayla na tapos na siya sa hapunan, kaya kung gusto niyang kumain ay maaari siyang pumasok sa loob para kumain, at masayang obligado si Light. Kinagat niya ang kanyang unang pagkain, at habang kumakain siya, tinanong siya ni Ayla kung kumusta ang ani ngayon. Sa pangkalahatan, sinabi ni Light na ang mga kita ngayon ay medyo maganda, lalo na dahil nagsimula siyang tumuon sa pagpapalago ng mga prutas ng kasanayan kamakailan. At siya nga pala, pinag-iwalay niya ang lahat ng mga skill fruits sa mga kahon na malinaw na minarkahan ng skull emojis, kaya sa anumang pagkakataon ay hindi dapat kainin ni Ayla ang alinman sa mga iyon. Hindi namalayan ni Ayla na delikadong kainin ang mga skill fruits, kaya talagang nakakatulong ang babala ni Light, o sana kaninang 1 oras na ang nakalipas, dahil ginamit ang isang bangkos ng mga prutas na iyon sa paggawa ng nilagang kinakain nila ngayon. Bumangon si Light sa gulat at nagtanong kung sigurado ba siyang naglalagay siya ng mga prutas ng kasanayan sa nilaga, ngunit talagang nailagay. At mula sa sinabi ng Holy Sister, ang pagkain ng pangalawang kasanayang prutas ay isang garantisadong hatol ng kamatayan. Bigla na lang uminit ang katawan ni Light, nakaramdam siya ng kirot sa dibdib, kaya naniniwala siyang ganito siya mamamatay. Bumagsak siya sa sahig at sa huling hininga, humingi siya ng tawad kay Ayla dahil kasalanan niya itong umasa na mauunawaan niya ang mga label gayong hindi pa siya marunong magbasa. Gayunpaman, habang nakahiga siya roon at naghihintay ng kamatayan, napagtanto ni Light na ang kamatayan ay tumatagal ng napakatagal, kaya siya ay umupo, at sa kanyang pagtataka, siya ay ganap na maayos. Nakita ni Ayla ang confused expression sa mukha ni Light, kaya tinanong niya ito kung ayos lang siya, kaya naman natarante siya. Ang pagkain ng pangalawang prutas ng kasanayan na dapat ay nakamamatay, kaya bakit at paano siya ay buhay pa? Maya-maya pa ay tumama siya sa matinding sakit ng ulo at naramdaman ang kapangyarihan ng isang bagong kasanayan na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, si Ayla ay nagsimulang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang katawan, at dahil kumain siya ng nilagang, ibig sabihin ay magkakaroon din siya ng kasanayan. Biglang nakakakita si Ayla ng mga salitang lumulutang sa harap ni Light at nabasa ang impormasyon ng kanyang Fruit Master skill. Bilang karagdagan sa kakayahang magtanim ng mga prutas, ang skill ni Light ay nagiging immune din siya sa lahat ng lason sa prutas. Nagulat si Light, at tinanong si Ayla kung paano niya ito nalaman, kaya sinabi niya sa kanya na nakakakita siya ng mga salitang lumulutang sa hangin, at napagtanto ni Light na nakuha niya ang ilang uri ng kasanayan sa appraisal. Patuloy na binabasa ni Ayla ang impormasyon ni Light at nakita niyang mayroon na siyang pangalawang kakayahan ngayon. Kaya't sinabi niya sa kanya na nagtataglay siya ng kakayahan na tinatawag na Sword God. Ang Sword God skill ay lubos na nagpapataas ng attack power ni Light kapag siya ay may hawak na espada, pati na rin ang pagtaas ng kanyang magic resistance. Kung totoo ang sinabi ni Ayla, baka ibig sabihin ito ay matutupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap. Kaya gusto ni Light na subukan ito para sa kanyang sarili. Tumakbo siya palabas dala ang kanyang espada at bumalik sa kagubatan upang tingnan kung mayroon ba talaga siyang bagong kasanayan sa espada.
Itinaas niya ang kanyang espada, at sa isang indayog, hiniwa niya ang tuod ng puno sa kalahati pati na rin ang mas malaking puno sa likod nito, kaya ligtas na sabihin, na sa sandaling ito, overpowered na si Light. Kinabukasan, tumungo siya sa bayan para makapunta siya sa guild, at sa wakas ay maging isang adventurer. Excited na talaga siya dahil pangarap na niyang makapunta rito, at ang una niyang nakita ay ang notice board na puno ng bounty quests. Kung matagumpay nilang nakumpleto ang isang quest, makakabili sila ng bagong kagamitan at masarap na pagkain, ngunit hindi lang kumita ang dahilan kung bakit pumunta si Light dito ngayon. Gusto niyang malaman kung gaano talaga siya matutulungan ng kanyang sword god skill sa labanan, at kung magiging maayos ito para sa kanya, maaari siyang maging opisyal na adventurer. Sinabihan niya si Ayla na maupo sa isang bench at hintayin siya habang siya ay kumukuha ng quest sa front desk, at habang wala siya, sinamantala ni Ayla ang pagkakataon na gamitin ang kanyang kakayahan sa appraisal sa lahat ng tao sa guild. Namangha siya sa lahat ng iba't ibang uri ng kasanayan na umiiral, ngunit nabigla rin siya sa kung gaano kawalang silbi ang ilan sa mga ito, tulad ng taong ito na may kakayahan na makadamage sa sarili. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng kaguluhan sa tabi ng front desk, kaya tumingin siya at nakita si Light sa gitna ng isang pagtatalo sa isa sa mga adventurer sa guild. Kinikilala ng lalaki si Light bilang ang taong palaging nagbebenta ng kanyang mga mani sa palengke, kaya kinukutsa niya ito at sinabing ang talunan na tulad niya ay hindi kabilang sa guild. Pero tuluyan na siyang hindi pinansin ni Light at sinabihan na lang si Ayla na pwede na silang umalis. Nasasaktan ang lalaki na maglakas loob si Light na huwag pansinin siya, kaya ang normal niyang reaksyon ay ang pag-atake kay Light gamit ang kanyang espada. Pinapabuti din ng sword god skill ni Light ang kanyang reflexes, kaya madali niyang napigilan ang pag-atake, ngunit walang ideya ang lalaki na magagawa iyon ni Light, kaya lubos niyang nilayon ang paghihiganti ngayon. Nakikita ng mga kaibigan ng lalaki na kaya ni Light na ipagtanggol ang sarili, kaya kinumbinsi nila si Jean na lumayo na lang, dahil hindi ito isang laban na kaya niyang manalo. Sinubukan ni Jean na i-play off ang kanyang outburst at sinasabing hindi niya talaga nilayo na saktan si Light, kaya siya at ang kanyang mga kaibigan ay umalis sa guild upang pumunta sa kanilang unang misyon. At ilang sandali lang ay umalis na rin sina Light at Ayla dahil nakuha na ni Light ang quest para sa kanila. Pumunta sila sa mabatong kapatagan, at talagang nasa sabik si Light dahil baka sa wakas ay makakita na siya ng halimaw ng personal. Ngunit delikado ang lugar na ito, kaya sinabihan niya si Ayla na manatiling malapit sa kanya. Sa lalong madaling panahon ay nakita nila ang kanilang target, at ito ay ang slime monster sa di kalayuan, kaya inihanda ni Light ang kanyang sarili upang labanan ito. Maingat siyang lumalapit sa pagtatangkang makapuslit dito, ngunit napapansin pa rin siya ng slime, kaya sa halip ay pumunta si Light para sa isang buong pangharap na pag-atake. Mas malakas siya kaysa dati, kaya nang sumugod siya sa slime, hiniwa niya ito sa kalahati, hindi sinasadyang nahati ang lupa sa proseso. Siya ay masaya na ang kanyang kasanayan ay talagang kapaki-pakinabang sa labanan, ngunit kailangan niyang magtrabaho sa kanyang pamamahala ng kapangyarihan, upang hindi na siya magdulot ng anumang pinsala sa collateral. Binati ni Alia si Light sa kanyang unang matagumpay na quest, ngunit para makumpleto ang quest kailangan nilang putulin ang slime at ibalik ang mga bahagi sa guild, para mapalitan nila ito ng pera. Sinabi ni Alia na medyo masama ang pakiramdam niya sa pagputol ng katawan ng slime, ngunit ipinaalala ni Light sa kanya na kikita sila ng sapat na pera para sa pizza kung ibebenta nila ang mga bahagi ng slime, kaya itinapon na muna ni Alia ang kanyang moral sa labas at sinimulan ang pag-dissect ng slime. Noon lang, may narinig silang sumisigaw sa kabilang panig ng kapatagan, kaya nagmadali silang lumapit at nakita si Jean at ang kanyang partido na inaatake ng isang malaking ogre. Sinadya nilang pumili ng madaling quest para pumatay na lang sila ng slime at makauwi, ngunit hindi nila inaasahan na makakasalubong nila ang isang ogre. Ang ogre ay umindayog sa kanila at lahat sila ay tumalon sa daan, ngunit kahit na nagawa nilang iwasan ang unang pag-atake na iyon, wala silang pagkakataong manalo laban sa bagay na iyon. Tumawag si Light sa kanila para tanungin kung ayos lang sila, at sa sandaling makita siya ni Jean, nakaisip siya ng planong tumakas. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumakbo ng diretso kay Light, at si Light ay medyo nalilito sa kanilang ginagawa. Pagkatapos ay tumakbo sila lampas sa kanya, at napagtanto niyang sinusubukan nilang gamitin siya bilang bitag para makatakas sila. Ang ogre ngayon ay nagnanais na salakayin si Light, kaya wala siyang pagpipilian kundi labanan ito, at sa katunayan ito ay gumagana ng maayos para sa kanya, dahil kailangan niyang subukan ang mga limitasyon ng kanyang bagong kasanayan.
Inihampas ng ogre ang mace nito sa kanya, kaya tumalon si Light sa gilid para iwasan ito, ngunit naglalaro siya ng isang mapanganib na laro, kaya binalaan siya ni Ayla na ang kanyang sword god skill ay hindi nagpapataas ng kanyang depensa. Ibig sabihin, pag nataman siya kahit isang beses, mamamatay na siya. Kahit na may banta ng kamatayan, tumanggi pa rin si Light na umatras sa laban na ito dahil siya ang magiging pinakadakilang adventurer sa mundo. At kung plano niyang makamit ang layuning iyon, kailangan niyang malampasan ang hamon na ito. Sa wakas ay nasanay na rin siya sa bagong lakas ng kanyang katawan, kaya tumalon si Light sa hangin at habang sinusubukan siyang hampasin ng dambuhala, hiniwa niya sa kalahati ang mace nito. Kahit anong mangyari, sisiguraduhin niyang maaabutan niya si Lena para magkasama silang dalawa. Kaya sa isang mabilis na galaw, ibinaba niya ang kanyang espada at malinis na pinutol ang dambuhala sa kalahati, habang nagmamasid si Jin at ang kanyang mga kaibigan mula sa isang kalapit na burol. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Light sa guild upang ipagpalit ang kanyang mga gamit sa pera, ngunit nahihirapan ang receptionist na maniwala na nagawa niyang talunin ang isang ogre ng mag-isa. Bilang patunay, ipinakita sa kanya ni Light ang sungay ng ogre na ibinalik niya, at higit pa rito, sinabi ng mga kaibigan ni Jin na nakita nila ang kabuuan, kaya masisiguro nilang nagsasabi ng totoo si Light. Naniniwala ang receptionist sa kanya, kaya hiniling niya sa kanya na maghintay ng 1 minuto upang makuha niya ang kanyang gantimpala, at pansamantala, pinasalamatan muli ng mga kaibigan ni Jin si Light sa pagligtas sa kanila. Sa sandaling iyon, isang pulutong ang bumubuo sa harap ng guild, kaya nagtanong si Light kung may nangyari, at ipinaalam sa kanya ni Jin na kababalik lang ng S-rank party. Ito pala ang S-rank party na sinalihan ni Lena at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa nakalipas na 3 buwan, kaya lumapit si Light sa kanya at sinubukang kumustahin, ngunit bilang tugon, sinabi ni Lena na hindi ko pa nakikilala ang lalaking ito dati sa buhay ko. Ito ang pagtatapos ng unang episode. Mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na bahagi.